Oras sa alas 3 ng madaling araw. Gising na! Balitaan na! Maiinit na balita, hindi pa huhuli, hindi pa titinag. Mga balitang sabay-sabay nating mamarkahan. Markado! Kasama si Mark Makalalad. Markado! Magandang madaling araw. Ngayon po'y Martes, ika-27 sa buwan ng Enero taong 2026. Tara na at markahan ang mga balitang dapat niyong malaman. Mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Ito po ang programang Markado kung inyong kapuso, Mark Makalalad. Markado! Sa latag ng ating mga balita, unahin natin, ikalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, inihain sa Kamara kahapon. Pinangunahan ni Renato Reyes ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan ang paghahain ng reklamong impeachment kasama ang mga kongresista ng Makabayan Bloc na silang nag-endorso nito. Betrayal of public trust ang iginigiit na grounds for impeachment dahil sa issue ng umunoy systematic corruption at patronage dulot ng tinaguriang BBM parametric formula na may kinalaman sa pork barrel allocation, pag-abuso sa unprogrammed appropriations sa ilalim ng pambansang pondo at pagkakasangkot sa tinatawag na kickback scheme. Markado! Dalawang verified impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos in-refer na sa House Committee on Justice. Dahil dito nagsimula na ang one-year bar rule o ang pagbabawal sa paghain ng panibagong impeachment complaint laban sa Pangulo sa loob ng isang taon. Matalang sa January 19 nang ihain ng abogadong si Andre De Jesus ang unang reklamo na inendorso ni House Deputy Minority Leader at pusong Pinoy Party List Representative Journey Jet Nisay. Kahapon naman inihain naman ng Grupong Bayan ang ikalawang reklamo na inendorso ng mga kongresista ng Makabayan Bloc. Markado! House Majority Leader Sandro Marcos nagpasyang wag nang lumahok sa lahat ng proseso ng Kamara kaugnay ng impeachment complaint laban sa amang si Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi ng kongresista na siyang chairman ng House Rules Committee na ang desisyon ay hindi dahil sa legal compulsion kundi higher obligation para panatilihin ang integridad ng Kamara, maprotektahan ang kredibilidad ng proseso at pagtibayin ng tiwala ng publiko sa constitutional system. Mas makabubutian niya na hayaan ang Kamara na gampanan ng mandato nito sa konstitusyon nang walang anumang anino ng personal na interes. Markado! Samantala, balitang operan si Pangulong Bongbong Marcos dahil sa diverticulitis tinawag na fake news ng Malacanang. Sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro maayos ang kondisyon ng Pangulo at tuloy-tuloy ang pagtupad dito sa kanyang mga tungkulin. Katunayan, back to normal na anyang schedule ng Pangulo kabilang ang pagdalo sa mga pulong. Markado! Sa ibang mga balita, eto mga motorista, presyo ng mga produktong petrolyo tataas na naman simula ngayong araw. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, piso at 40 sentimo ang taas presyo sa kada litro ng diesel. 40 sentimo naman ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang 80 sentimo sa kada litro ng kerosene. Pag nagpatupad talaga ng taas presyo, mataas. Pag gano'n naman, lumalagpas pa tayo ng piso. Pero kapag nag-rollback, katiting. Hindi man lang umaabot ng piso. Ano ba yan? Markado! Motor vehicle inspection para suriin ang roadworthiness, lalo ng mga kakarag-karag na PUV, regular na ipatutupad ng LTFRB. Ayon kay LTFRB Chairman Atty. Vigor Mendoza II, ito'y para sa pag-phase out ng mga PUV na hindi sumasailalim sa maayos na maintenance. Hindi naman ang opisyal na wala sa edad ng sasakyan ang pagiging roadworthy nito, kundi nasa maayos at regular na maintenance. Markado! Mga mystery rider, ipakakalat naman ng LTFRB para magbantay ng mga pampublikong sasakyan. Ayon kay LTFRB Chairman Atty. Vigor Mendoza II, kabilang sa mga babantayan naman ito ay kung maayos ba ang kasuotan ng mga tsuper, gayon din ang mga jeep na may malalakas na sound system. Ang mga driver na mapapatunayang may paglabag ay pagmumultahin at maaari ring masuspende o tuluyang bawiin ang pangkisa ng sasakyan. Markado! Samantala, ikatlong yugto ng taas sweldo ng mga kawani ng pamahalaan matatanggap na ngayong Enero. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang taas sweldo ay ibabase sa salary grade ng bawat empleyado ng pamahalaan hanggang nitong December 31, 2025.
Sa kalawan ng 3 yugto ng tasweldo ang mga regular, casual, contractual employee, gayon din ang mga appointee, elective official, part-time o full-time sa sangay ng ehekutibo, legislatura at hudikatura. Gayon din ang mga nasa constitutional commissions and offices, state universities and colleges at government-owned and controlled corporations. Markado! Samantala, mga hakbang upang madagdagan ang benepisyo ng PhilHealth sa mga middle class, ipinatatrabaho ni Executive Secretary Rad Recto sa DOH at PhilHealth. Ayon kay Recto, ito para maipakita sa mga nasa middle class na sulit ang kanilang kontribusyon at buwis na binabayaran ng gobyerno. Kasi alam nyo naman, yung mga benepisyo talaga kadalasan nakikinabang siyempre ay yung mga kapos, yung mga wala sa buhay. Pero siyempre may mga pangangailangan din yung mga nasa gitna at nagbabayad din tayo ng tax eh. Naniniwala si Recto sa pamamagitan nito ay makikita ang mga taxpayer at mga miyembro ng PhilHealth na ang kanilang naiambag sa ay nasusuklian o natutumbasan ng kadampatang benepisyo na karapat dapat lamang na maibigay sa kanila. Markado! National Digital Connectivity Plan. Nakauna-unang komprehensibong master plan ng bansa para sa digitalization, piniramahan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Uy, welcome development ito. Ayon kay Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez, magsisilbing blueprint ang NDCP para matiyak ang mura, mabilis at maasang internet connectivity sa buong bansa maging sa mga liblib na lugar. Kumpiyansa mo ng Pangulo na dahil sa mas abot kayang gastos at mas makabagong teknolohiya, mabilis na makakahabol ang Pilipinas at makapapantay sa antas ng internet speed, kalidad at presyo ng mga katabing bansa sa rehiyon. Yung sa atin, no, isa sa pinakamabagal pero pinakamahal ng internet natin kung ikukumpara mo sa ibang bansa, 'di ba? Di ba parang kung mahal ng service, dapat mag-guarantee man lang sana na maayos at maganda. Pero ibang kwento sa atin sa Pilipinas eh. Ang mahal ng internet pero naglalag. Mabagal talaga. Markado! Bilang naman ang mga batang kailangang mabakunahan laban sa tigdas at tigdasangin naabot pa sa 1.7 milyon. Ayon sa DOH, ang pinakamaraming kailangang mabakunahan ay sa Bangsamoro-Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM na nasa higit na 406,000 mga bata. Sa unang linggo ng Tigdas-Ligtas program ng Department of Health, higit 1 milyong bata sa Mindanao ang nabakunahan upang maiwasan ng pagkaka-ospital at kamatayan mula sa nasabing sakit. Markado! Kamara at Senado balik sesyon naman na kahapon matapos ang kanilang Christmas break. Sa kanyang talumpati, sinabi ni House Speaker Faustino D. III na hindi uurong ang Kamara sa mahirap na usapin kabilang ang Anti-Political Dynasty Bill. Sa bagay ng Senado, sinabi naman ni Senate President Vicente Sotto III na kabilang sa kanilang priority agenda ang pagbuo ng Independent People's Commission, ang Classroom Acceleration Act, ang pagkakaroon ng Philippine Geriatric Center para sa mga senior citizen, ang Freedom of Information Bill, ang amendment para sa party system, gayon din ang Anti-Political Dynasty Bill. Markado! Deliberasyon naman ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms para sa Anti-Political Dynasty Bills aarangkada ngayong araw. Sinabi nila daw del Sur Representative Zia Alonto, adjunct chairperson ng komite, na para matiyak na ang deliberasyon ay komprehensibo, inklusibo at naayon sa saligang batas, nag-imbita sila ng iba't ibang resource person, gaya ng mga dating Supreme Court Chief Justice, Constitutional Commissioner, election official, mga presidente ng Bar Association, deans ng mga nangungunang law school at mga civil society group. Paano pala? Big time mga pinatawag para sa komite. Meron 20 bersyon ng panukala sa Kamara ngayong 20th Congress. Kaugnay po yun ng Anti-Political Dynasty Bill na sana maipasa na. Diba? Matagal nang inaasam yan. Kaso lang talaga ang problema kasi paano mo maipapasa kung ang mga mambabatas binubuo ng magkakamag-anak din. Markado! At dating senador
Bong Revilla at 4 na kapwa-akusado ililipat na sa regular na selda ngayong araw. Ang kay Jail Superintendent Jerex Bustanera, tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Ito'y dahil natapos na nila ang 7 araw ng mandatory quarantine. Palaysa pa naman sa ngayon kung kaninong mga kapwa-akusado ihahalo sa Revilla dahil hiniling ng kampo ng mga ito na ihiwalay sila sa dating senador. Markado! At mga kapuso, yan pang unang bahagi ng ating balitan. Standby lang po kayo dahil magbibigay din lamang tayo sa ilang mga paalala. Ang oras, 10 minuto makalipas ang 3:00 ng madaling araw. Labanan ng fake news, dapat totoo. Markado sa Super Radio DZBB. Markado! Mercury Drug gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug tumutulong para sa kalusugan ng bayan. Para sa iba pang impormasyon ng kanilang serbisyo, bisitahin ang website.
Tatlong miyembro ng Salisigang naaresto sa Quezon City. Alamin natin ang detalye sa ulat na yan ni Rod Vega. Rod, pasok ka. Arestado ang tatlong lalaki na miyembro umano ng Salisigang na ng biktima ng ng motorcycle rider sa barangay North Fairview sa Quezon City. Ayon sa pulisya, buwibili ng pagkain sa fast food restaurant ang biktima ng manakawan ng helmet. Nang i-review ang kuha sa CCTV, doon nakita na nagalakad ang suspect sa Rand Street. Ang kapatid ng biktima humingi naman ng tulong sa mga rumorondang pulis. Nagtempuhan na ng biktima ang suspect at mga kasabwat na sakay ng kolong-kolong sa Phase 8. Ang dalawang lalaki bigla na lamang tumalon. Kumaripas sila ng takbo hanggang sa abutan ng rider. Ang isa kasing lalaki naman, nakasuot ito ng puting t-shirt na banggapan ng rider. Tumilapon silang dalawa. Sa investigasyon na pag-alaman na dayo sa lugar ang mga suspect na salisi ang modus. Ang isang suspect, notorious umano sa pagkintanakaw ng motorsiklo sa Bulacan. Aminado ang isang suspect na kinuha niya ang helmet para ibenta. Ang dalawa umano niyang kasabwat, itinanggi naman na may kinalaman sila sa naturang krimen. Ako, si Rod Vega ng GMA Super Radio. This is Double B, dapat totoo. Markado, dapat totoo. Kayo'y nakikinig sa Markado. Salamat sa ulat na yan, Rod Vega. Ayan. At mga kapuso, huwag kalimutang i-follow ang aming social media accounts. Search nyo lamang, madali lang, Super Radio DCWB. Sa Expo, sa Facebook, sa TikTok. Meron din po kaming YouTube channel. Mag-subscribe na po kayo para maging updated sa pinakabago at mga mainit po na mga balita. Markado! At syempre, hindi mawawala pagbati sa mga kapuso natin. Day tumatangkilik sa atin. Maaga pa lamang yan, nakamonitor na. Sina Nelson Malinaw, Cecil Neviro, Sergio Gravador. Ayan. Siyempre si Ate Antonina Fangon, Linda Zafra Miranda, si Nanay Grace at Nanay Dory, yan sa Maynila. Kamusta po kayo? At kay Tita Cora Santo Tomas Navajo, good morning sa iyo. At batiin lamang natin, no? Nagdiriwang ng kanyang kaarawan si Police Captain Dennis Turla. Ayan. Siya po ay ang PCP Commander ng Plaza Miranda. Sila yung nagsagawa ng latag ng seguridad dun sa palibot ng Quiapo Church nung pista po ng Nazareno. Mabuhay ka paring Turla, Captain Turla. Markado! Balik po tayo sa balitaan. 18 minuto makalipas ang 3:00. Kontraktor ng dalawang substandard na proyekto sa Nauan, Oriental Mindoro, obligahin ng DPWH na ayusin ang mga proyekto. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, padadala nila ng demand letter ang kumpanyang New Big 4J para ayusin ang dalawang proyekto na unang nadiskubre ni Oriental Mindoro Governor Homerlito Dor na hindi umano nakasusunod sa orihinal na plano. Inalam pa rin ng DPWH kung mayroon bang kaugnayan si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa kontraktor na nagpatupad ng mga substandard na proyekto. Markado! Investigasyon sa kontratista at mga kawani ng DPWH na responsable sa gumuhong flood control project sa Aray at Pampanga gumugulong na. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na malinaw na may seryosong problema sa disenyo ng flood control project sa barangay Kandating Arayat kaya't masusi itong iniimbestigahan. Tiyak ng kalihim na mananagot ang mga responsable kabilang ang mga kontratista na Edmar Construction and Trading, ang mga opisyal at kawani ng DPWH na may kinalaman sa proyekto, maging ang mga individual na iniuugnay sa ilang mambabatas. Markado! Samantala, dating Pangulong Rodrigo Duterte fit o nasa maayos na kondisyon para humarap sa pre-trial proceedings ayon sa International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1. Una nang humiling ang depensa ng indefinite adjournment ng proceedings kabilang ang confirmation of charges dahil sa hindi umano maayos na kondisyon ng Pangulo o ng dating Pangulo. Pero ayon sa ICC, batay sa medical assessment ng independent panel of experts na sumuri sa dating Pangulo at lahat ng mahalagang kondisyon kaugnay ng kaso, may kakayahan si Duterte na epektibong gampanan ng kanyang procedural rights at makatayo sa pre-trial proceedings. Itinakda ang confirmation of charges hearing sa February 23. May aabangan na naman tayo Ano po ito
itinakda yung confirmation of charges hearing February 23. Markado! Kampo naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, iaapela ang desisyon ng International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 na fit o nasa maayos na kondisyon ng dating Pangulo para humarap sa pre-trial proceedings. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni Duterte, na nakadidismaya na hindi gaya ng nakagawi ang proseso, hindi pinagbigyan na may presenta ang sarili nilang medical evidence at mga question sa korte ang taliwas na resulta ng pagsusuri ng mga profesional na pinili ng mga hukom. Iapelaan niya ng depensa ang desisyon at iginiit na napagkaitan si Duterte ng due process. Markado! Bilang naman ang mga nasawi sa paglubog ng Roro vessel sa Balok-Balok Island sa Basilan, umakyat na sa 18. Ayon kay Commodore Romel Dua, Commander ng Coast Guard District Southwestern Mindanao, sa ngayon ay patuloy ang kanilang search and rescue operations katuwang ang Philippine Navy at lokal na pamahalaan. Samantala, sinabi ni Dua na mula sa mahigit 20 sa unang napaulat na nawawala, bumaba na ito sa 10 matapos mapagkalamang 15 pasahero ang hindi nakasakay ng barko. Markado! Ang gulong overload ang lumubog overloaded ang lumubog na Roro vessel sa Basilan na MV Trishka Kirsten 3 inalis na ng Philippine Coast Guard. At kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, malaki ang kapasidad ng nasabing proyekto at kayang-kaya ang 332 na bilang ng mga pasahero batay sa manifesto. Updated din naman ang passenger ship capacity certificate ng barko hanggang October 2026. Ang iimbestigahan umano ng Coast Guard ay kung ano ang nangyari, kung bakit tumagilid ang barko, gayon din ang lagay ng panahon. Markado! Isa pang bangkay naman na pinaniniwala ang sakay ng lumubog na MBCA Amihara sa Davao Gulf. Narecover ito ng mga otoridad sa layong 43 nautical miles mula Buca Point, Maasim, Sarangani Province. Samantala ayon sa Office of the Civil Defense, OOCD, Region 11 po, nakatakdang isilalim sa post-mortem examination ang 5 labi na una nang narecover upang malaman ang kanilang pagkakakilanlan. Markado! Pagganap naman ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard sa 4 na Pilipinong sakay ng lumubog na MV Devon Bay sa West Philippine Sea nagpapatuloy. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hilgavan, kabilang sa pinaghanap ang kapitan ng barko, 3rd engineer, 3rd officer at oiler. Nasan tong mga ito? At biglang nagsiwalaan. Nagpapasalamat naman si Gavan sa China Coast Guard para sa pagsagip ng mga tripulanting Pilipino na sakay ng lumubog na barko kasabay ng pagigit na labas ang usapin ng teritoryo at jurisdiksyon sa panahong mayroong aberya sa karagatan. Markado! Ano yan meron silang batas dyan na regardless kung sino man yan sa dagat, pag nakita mong may nangangailangan ng tulong ay obligado ka na tumulong. Dapat rumisponde ka. So ito na, dapat ang China po ang katuwang po natin dyan. Pagkataka naman ng China sa mga opisyal ng gobyerno na nagbibigay ng pahayag para ipagtanggol ang Pilipinas kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea, iprotesta ng bansa. Natawag pang ang balat sibuyas no? Sinabi ni Department of Foreign Affairs o DFA na seryoso nilang ipinararating sa Chinese Ambassador at Chinese Embassy ang lumalalang sagutan sa pagitan ng embahada at ng mga mambabatas ng Pilipinas kabilang sina Senador Rizal Ontiveros, Senador Francis Pangilinan, Senador Erwin Tulfo at iba pang opisyal ng gobyerno. Iginit ang DFA ang kanilang mga naunang pahayag na sumusuporta sa mga opisyal ng Pilipinas na ginagawa ang kanilang mandatong ipagtanggol ang sovereign rights at jurisdiksyon ng bansa sa West Philippine Sea. Markado! At apat na pong impormasyon naman tungkol sa posibleng kinaroroonan ni Charlie Atong ang natanggap po ng PNP CIDG. Ayon kay CIDG NCR Director of Police Colonel John Gayaki, puro game farm ang lokasyon na tinuturo ng kanilang mga impormante. Nakita daw sa ganitong lugar, ayan, tapos tinik na rin nila, nakita, wala. Ibig sabihin, mabilis ang trabaho. Yung mga nagsabi naman na huling nakita ang binabanggit ni Gayagi sa atin kahapon ay Pasig yung last sighting kay Ang
So, yung mga lugar naman na nasuyod na ng PNP CADG, yan po ay magiging under strict monitoring pa rin. Kahit tapos na, malay natin, kahit na nahalughog na, biglang bumalik doon, di ba? Pinauna lang pala yung mga polis. Markado! Tapos ang turing pa rin sa armed and dangerous kahit na nakapagsuli na po ito ng nasa 4 po na kanyang firearms. Sa ibang mga balita, westbound lane ng Rojas Boulevard ang mga motorista makinig. At sa flyover sa Pasay City, may yellow lane markings na. Una rito, nag-viral online ng reklamo ng isang motorista tungkol sa kupas o hindi malinaw na road markings sa Rojas Boulevard, particular na sa bahaging papalapit sa EDSA Heritage Flyover. Matapos magsusuri agad nakipag-ugnayan ng Pasay City Traffic and Parking Management Office sa MMDA at DPWH para sa restoration ng mga kumpanya na road na may kumukupas na road marking. Meron nga yung viral video na ewan ko lang kung napanood yung mga kapuso yung nakipagtalo siya dun sa enforcer kasi sabi ng enforcer may yellow lane na. Pero wala namang ding makita lalo kapag gabi paano mo maaaninag yun. So may punto rin nga naman yung motorista. Diba? So dapat ganyan ay napapaliwanag natin maigi yung violation po natin. Markado! Tapos yung mga marking sa mga kalsada dapat talaga ay maayos po yan. Diba? Driver's license naman ng vlogger na sangkot sa road rage. Sinuspende ng LTO ng 70 araw. Makikita sa nag-viral video ang vlogger na ayaw magpa-overtake at kinumpronta ang nakalitang motorista. Sa show cause order na pinalabas ni LTO at Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao, pinaharap ang may-ari at driver ng sasakyan sa opisina ng Intelligence and Investigation Division sa January 29 upang pagpaliwanagin kung bakit hindi sila dapat managot sa kasong reckless driving at improper person to operate a motor vehicle. Markado! At dyan na po nagtatapos ang ating mga balitaan, mga balitang siksik, mabilis at detalyado. Salamat sa mga nakasama natin sa loob at labas ng himpilan. Huwag bibitiw, huwag mawawalan tabayan ng susunod na programa. Umaga na balita na kasama si Mau de la Cruz. Ang oras 28 minuto makalipas ng alas 3 ng madaling araw.